Magandang araw po sa ating mga followers. Nandito naman po ang inyong pinakabagong podcast. Walang iba kundi ang Trash Talk Trash TV. Talk Ngayong TV. araw na to, napaka-espesyal kasi isang bigating basketball player ang ating bisita. So hindi ko na patatagalin pa. Without much further ado, the Crunchman, Alex. What's up guys? Kumusta? Trash Talk TV? Kumusta? Maraming salamat pare, meron kang time para Of course, samahan kami rito. Of course. Anything that has to do with podcast and usap-usap lang, kwentuhan, I'm all for it. Pero bago tayo mag-start ng mga tanungan, no? Kasi dito chill lang tayo, pare. Walang pressure. Kwentuhan lang, alam mo 'yon. Relax lang tayo, relax. Siyempre, ako natutuwa ako. Nasa Converge ka pa rin, PBA. Muntik nyo nang talunin ng team natin, pare. Nakita tayo doon. Hindi ko gusto Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, natutuwa ako at the same sa side ng Converge. Tatay-tatayan ko. Tapos San Miguel, siyempre, galing tayo doon. Hindi mo alam kung kanino kakakampi eh. Pero sobrang na-enjoy ko yung game na yun, pare. Dahil muntik mo, ang ganda ng laro mo noon. Muntik pa kayong manalo. Sayang, no? Ano masasabi mo sa game na yun? Sayang, alam mo naman si June Mart. Halimaw din si June Mart. Tama, 40 points, 26 rebounds yata siya dati. Deserving this binuhat. So mukhang pera no? Mukhang pera talaga no? Ayaw magpa-miss out sa bonus. Ayaw mag-share ng blessing, no? Ayaw mag-share sa blessing. Pero, nasaya naman, siyempre naman, actually, you went to the dugout nga eh. Dumaan ka nga sa dugout, tapos, pay your respects din kila boss. Sabi ko, maganda na din yun yung pakita namin. Especially, that's the first time umabot yung Converge in that. Parang history na din para sa amin. Yeah. Achievement so, na rin. Achievement na din yun. So, ang lakas talaga ng San Miguel dati. Pero we played well, pero ganun talaga. Alam mo naman, ganun talaga. Yung mga best of 5, best of 7 series, yung pinaka-talented team talaga naman namin. Pero tingin mo ngayon, dahil siyempre, sa ganda ng laro mo nung last game na yun, makaka-extend ka pa dyan. Di ba? Ayun yung question. Sabi ko nga kay off camera, tinanong niya ako kung how many years or conferences. Sabi ko naman talaga, honestly naman talaga, dapat binibigay sa akin one conference lang. One conference lang talaga binibigay sa akin para makita. And then towards like the latter part of the day, kasi isang day lang kami nag-negotiate talaga. Pumasok ako doon, naglaro ako, nag-practice ako, tapos 2 hours later, pumunta ako sa office. Sabi nila, hindi na lang one conference. 2 conferences na lang para you get your rhythm. Sabi ko, sige, okay lang. Kahit na one conference, okay lang naman sa akin. Alam mo naman ako, gusto ko lang din maglaro eh. So, 2 conference yung binigay sa akin. So, hopefully, kung matapos tong next conference na to, it's up to them kung gusto nila. Gusto ko lang din maglaro. Halo-bilo lang naman ako. Pero ako, pare, opinion ko, hindi dahil magkumpare tayo, may pinagsamahan tayo. Kayang-kaya mo pa. Pwede ka pa kahit mga 2 years. Kaya ako 2 years. Taon yan. Ako pare 2 years. Kaya pa ni Alex kasi malaki matutulong sa mga rookies na guard doon. Kagaya nila Winston, nila Stockton. Malaki matutulong doon. Ikaw nga yung hinihintay ko dun eh. Tingnan natin, di ba? Hindi natin alam. Basta ako, so far, sobrang thankful ako. Nag-i-enjoy ako sa time ko ngayon. Actually, the viewers need to know this. Every time nag-uusap kami ni Arwin, every time kami nakikita sa Gilas Legends sa mga parating ko kinukulit to. Pumunta ka na dito, mag-practice ka na dito, ganito dito. Ito yung mga kinukulit. Siyempre gusto ko naman, first of all, matagal kami magkasama. So, and pagka dumating siya doon, he could help the team and also, siyempre meron naman akong kausap din doon. Yeah. Kasi pare, siyempre may mga bagay na talagang kahit gustuin man natin, di ba? Talagang hindi darating. Ganun talaga eh. Hindi naman lahat, di ba? Ibibigay sa'yo, di ba? Pero ito, may tanong ako. Unang tanong ko sa'yo, pare. Fast forward tayo. Tanong tayo. Di ba, Division 2 ka ba nung nasa US ka? Nung rookie? Division 2 lang ako doon. Division 2. Noong time na yun, nanonood ka ng PBA, di ba? PBA, nanonood ka nung nasa US ka. US, of course.
ano yung team na napupusuan mo na gusto mong laruan? Kasi di ba, nanonood ka, gusto mo maglaro sa PBA. Di ba, nakikita mo yung mga teams. Ano yung napupusuan mong teams na gusto mong laruan nun? Yung team talaga ng mami ko, kasi I was staying with my mom, yung team talaga ng mami ko, Ginebra. Wow! Ginebra talaga yung team ng mami ko. Sabi niya sa akin, Ginebra talaga kami. Naging San Miguel lang ako. Actually, naging Santa Lucia din siya. Kasi palipat-lipat din ako. Naging San Miguel lang talaga siya. Naglaro ako doon. Pero ever since na bata siya, yung lolo ko, Ginebra talaga yung mga Ginebra diehard fanatics talaga sila sa Ginebra. Parang ako pala yan, no? Ginebra fan din ako dati. Nung nagpapa-ending pa. Oo, Ginebra fan talaga. And then plus yung mga nakikita akong laro sa States. Siyempre naman wala naman I'm not downplaying the other teams. Yung pang pinakikita nila sa stage, yung talagang madaming crowd na yung talagang hit na game. So, parati ko din nakikita Ginebra. Actually, I didn't even know that there were other teams. Kasi nakikita ko lang Ginebra, Pure Food, San Miguel. Pagdating ko dito, yung Santo Lucia, parang, bagong team ba to? Grabe ka naman. Wala namang garbage team. Parang naman may tanong. Alex, paano ka na-discover? Kasi, sabi nga ni I think naglaro ka sa Eagle Rock, di ba? So, paano ka na-discover dito? Kasi bigla-bigla nung nagpa-draft ka, second overall pick ka kagad without introducing yourself dito sa Philippine basketball. Kaya marami ang nagulat Sino ba Alex? Para kang mushroom. Ang yata ng ranking yan when it comes to PBA draft. Para sila Mikey Williams, no? Lapit lang, para mga kabuti, mga mushroom yan. Mga mushroom na dumadating-dating na lang din Hindi kasi yung agent dati ni Chicky, si Chicky De Los Reyes, Boss Chicky, yung agent ni Mark Hagiwa, siya, before, kasi meron kami mga agents sa States, tapos pagdating mo dito, pinapasa ka kala, Boss Danny, pinapasa ka kasi hindi naman nila mahahandle talaga dito kasi taga-abroad sila So, mga connection lang sila. Siya yung kumakausap kay Coach Alan Kaide kasi siya agent ni Mark Aguirre. So, narinig na din ng mga San Miguel community doon kasi si Coach Alan Kaide, sila Coach Binky Faves, isang community lang naman sila, di ba? Isang mga parang coaching staff lang sila. So, nakita nila, narinig nila. Doon ako na parang na-discover talaga. Yung ganun-ganun lang. Kasi, di ba alam mo naman, pagka PBA Combine, parang naglalaro kami doon, parang 50% lang naman yun. Di ba sinasabi? Di ba yung mga, sila Mac, parang shooting lang sila sa Combine. Hindi mo naman talaga makikita yung laro ng player. Dati, ewan ko na yun, I haven't been in a Combine before. So, parang it stuck to their mind na, ito, si Cabagnot, malaking guard. Ganun. Pero to be honest with you, madaming deserving sa number 2 slot. Like what you said kanina, hindi natin alam kung ba't natin nakuha yung mga, like for me, to get the number 2 pick. Kasi si Denok, ang galing sa FEU. Diba? Malaking guard din siya. Sila Catley. There's a lot of guys that were proven talaga before me that were playing in the PBL. Malakas yung PBL dati. So, na-bless lang talaga ako na number 2 pick ako. But there was a lot of guys deserving talaga after J-Wash, sa number 2 pick. May follow-up na tanong na yan, di ba, Ruel? Yung, ano ba yung sinabi mo sa Santa Lucia na... di ba na-pick ka ng Santa Lucia, pare, no? May tanong lang ako, personal na tanong ko to. Pinag-usapan namin ni Arwin kasi during that time, hindi ko rin kasi alam yung issue dyan. Para kang si Mikey Williams nung time na yun So, ang balita nun is nag-aaral ka raw. So, ano ba talagang tunay na istorya nun? Ang tagal mo makabalik sa PBA hanggang sa pagkabalik mo, na-trade ka papunta rito sa Coca-Cola. Hindi, yung story doon, yung pagka-alam naman natin, hindi ko talaga alam na, kasi wala pa tayong guidance ni Boss Danny. So, di ba, na number 2 pick ako, akala ko, makukuha ko, madami nga akong akala na mali. Din. Mali din, kasi wala akong guidance and mentorship by Boss Danny. And yung agent din namin, yung number 2 pick ako, first time sila ng number 2 pick, parang kasi lahat ng mga picks nila dati, mga number 12,
number 13. They're surprised, no? They're surprised. Na-surprise din kami. No knowledge, no experience at all. No experience talaga sa number 2 Mm. picks, 'di ba? Sa parang kasi pagka to be honest, number 13 second round pick ka, mga 10, 9, hindi ka naman talaga mamimili yung presyo mo, 'di ba? Hindi ka naman talaga pag kung ano yung presyo mo, ayun na yung presyo mo, number 9 pick ka, boys. Diyan ka lang. Tama. You cannot demand. You cannot cannot demand. Hindi Ah, namin alam mo naman sa culture ng Pinoy, meron certain way na mag-demand na hindi nagde-demand. And hindi namin alam yon. Hindi namin alam na paano gawin yun. Kasi number 2 pick, first time nangyari Only sa the agent, they know. Oo. only the agent knows. And separately, yung mga relationship nila. So, pag hindi ko nakuha, umalis ako. Kasi hindi ko na alam ano mangyayari. So, umalis ako. May scholarship pa ako sa teaching credentials ko sa States. Umalis ako. Kinuha ko yung scholarship ko. Pagkakuha ko doon, yung mami ko, alam mo naman, Pinay mami ko eh. Pinay Yeah. mami ko, grew up in Pandakan mami ko. I mean, she knows talaga Saan ako pinanganak? Taga-Pandakan yun. Pandakan talaga. So sabi ng mami ko, ito gawin mo, kausapin sila. From till this day, si Boss Buddy and my mom ganito. Kasi binigyan akong magandang deal. Inalagaan din ako ni Boss Al Francis. Siya yung coach eh. Binigyan din akong magandang deal. Dakpan siya head coach. Pinasok nga niya ako sa Nike, di ba Nike tayo dati? Pinasok nga ako niya sa Nike, hindi ko nga alam. Sabi ko, Nike talaga. Never been ako naging sponsor. Sabi ko, hala, talaga, okay ba to? So, Naging endorser ka. Naging endorser din ako. So sabi ko, ganito pala pag-usap. And then when so bumalik ako dito kagad. Sabi niya, ito yung kailangan mo gawin. Sabi ng mami ko, siya nag-advise sa akin. Tapos, narinig niya kay Mark sa mami ni Mark, kasi alam mo, nag-grocery shopping mga yun, yung mga Pinay sa States, nag-Filipino store mga yun dumadating. So nag-usap sila, sabi, dalhin mo kay Boss Danny, magaling yun. So kinausap ko si Boss Danny, and ever since then, inalagaan na ako ni Boss Danny. Shout out kay Boss Danny. Ayaw, talagang no doubt, pinakamagaling ako, sinasabi ko, pinakamagaling na agent sa buong mundo. Danny Spirito, walang Tama yan. kontrata, Ano, boss? walang Magaling ka. Get person ha. verbal talk only, wala talaga. Di ba? Alam mo yan, Tama. walang pirma yan, walang kontrata, Wala. napakabait. Wala ko sasabi Napakabait dyan. niya. Oo. Nagre-recover nga siya na yun. I think next conference, babalik na siya manood ulit. Eh. Kaya, sabi ko nga, pag boss, malalaman mo malakas ka na pag tumatayo-tayo na yan, kako. tama. Tumatayo tayo. Alap Hindi, ka. pare, di ba, yun nga, at least nalaman na natin. Kasi hindi ko rin alam yung issue na yan eh. Di ba? Tapos napunta ka ng, di ba, after Santa Lucia, Coca-Cola ba? Tama ba? Coca-Cola, oo. Naging teammate ko si Kathleen sa si Isip. Yeah. Kapalitan mo ron si Denok, di ba? Ross, Denok. Eden Ross, yata eh, si Ross yata. Naging teammate ko si Chris Ross sa Coca-Cola 2009 before I got traded. Oo. Naging teammate ko din. So, matagal din kami nagsama si Chris Ross. Tapos, ilang team na punta mo pare? After Coca-Cola? Burger King. Nag-Burger King ako. Hindi na kayo Kay nag-abot Lito sa Alvarez. Hindi na kayo nag-abot. Ay, hindi kami nag-abot sa Burger Di King. tayo nawala, you got traded na, tapos dumating ako, tapos one conference, pumunta na ako sa San Miguel. One conference Yun, lang ako kay nagsama Coach tayo sa Yegan. San Miguel. Nagsama na tayo, dire-diretso na tayo sa San Miguel. Ayun ang pinakamaganda nangyari. Grabe talaga yung beginning Nag-Petron muna years tayo. natin. Petron muna tayo. Nag-Petron, oo. Petron, muna no? tayo. Nung may nag-champion eh. Doon kami nag-champion. Yung Doon una. people don't understand, pre. Hindi nila nagigets. Yung nag-champion kami, 4 ka. 4. Position 4 ka. Kasi dati, before, Yeah, tama. in 2009, yung position ni Arwin, Tres. Tres yan. Oo, ginagamit ni Tres ni Coach Shot Tankinson, di ba? Tres ako. Tres siya sa mga flare. Tapos, may naging 4 siya. Ayun, lumabas talaga yung halimaw ni, talagang, Doon na base- invento yung stretch 4, pare. Stretch 4. Oo. Hindi ko nga, they don't ever go back to that. Pero one of the best things that's ever happened is, on our team, is you going to 4 talaga. Talagang, thank you to the coaches kasi minsan tinitingnan mo si Arwin parang, hindi, he's not that tall, he's not that. Pero dito sa Pinas naman, hindi naman lahat naman sila, yung 4 naman natin, hindi naman 6'10". Kahit na 6'10 yan, di ba? Parang ginagwardya nga yung import. So, talagang maganda yun sa amin.
Pero pare, segue tayo, no? After all ng kasi given naman sa ating mga athletes yan na hindi mo control kung saan ka man siya mapupunta. Tama. Tama. Diba? Hindi natin control yan. Importante, lagi ka mag-perform kung ano yung team na kung saan ka mapupuntang team. Pero ito pare, nagkasama tayo mula Petron, naka 9 times champion tayo. Alam naman natin na sobrang best tayo pagka nagcha-champion, ang umiikot sa ibang mga kapitbahay natin, mga kaibigan, balato, may mga bonus. Di ba pare? May mga bonus eh. Alam nila yan eh. Alam Kasi nila. sa mga simpleng liga nga lang sa amin, mga interbarangay, intertown, pagka nag-champion, hindi pwedeng walang painom, walang pabalato. Oo, wala. Tama, Imposible. tama. Walang Pare, ito, imposible. PBA ito. Alam naman, hindi naman natin matatanggi na mayroong blessings na pumapasok. Which ako, kami, na siyempre maraming mga players dyan, hindi na napanghawakan masyado yung mga perang yung parang, di ba, maraming mga player na Oo. sobrang lalaki sumweldo noon, pero ngayon nawawala. Na ayaw ko mangyari. At alam ko, ikaw rin, magaling kang humawak ng pera. Siyempre, marami kang pera din. Single ka, hindi ko kagaya ako. Breadwinner ako, marami ako tinutulungan, sinusuportahan. Ikaw, single pa. Ang dami mo rin bonus, palaki rin ang kontrata mo. Ang tanong ko lang pare, financially stable ka na ba ngayon? You know, pre, I always, pareho tayo dun eh. Parang financially stable tayo dun. Pero meron tayo sa loob natin, may kutob tayo sa loob natin na ayaw natin bumalik sa pinanggalingan natin. Ayaw natin bumalik sa mga everybody has different levels of hardship, diba? So we don't want to go back there. So talagang kahit na financially stable na ako, na blessed ako, na blessed tayo sa ano natin, sa mga bonuses natin. Yeah. Meron pa rin sa loob ko na let's keep going pa. Let's Find another sources, no? find other Tama. sources, continue Yeah. to save, continue kasi hindi naman tumitigil dito. Continue din. Tama. Alam mo na may anak na din ako. So iniisip ko na yung paano hindi niya never ever think about that, ganon. So iniisip ko na din yun, iniisip ko na more so na parang you want, parang di ba pag nagcha-champion tayo, parang one is not enough, two is not enough, three is not enough. Parang gusto mo, you want more. Parang, I don't want to say greedy, masamang ano yung greedy. Hindi ko naman sinasabi greedy, pero you just want more para you could make use of your time to monetize your time. Di ba? Yung mga Sabi nga ganun. nila, sa Pilipino gutom. Kailangan lagi kang gutom para Wala manalo ng kang gutom. championships. Always. And that goes to financially being safe and educated. So you want to be always hungry, diba? You're never just complacent talaga with especially financial matters. Yeah, at saka to si Alex na to. Kaya sabi ko magaling humawak ng pera. Pare, kamag-anak din nito si Manny Pacquiao, ang idol natin. May pagka-boxingero rin to. Boxing tayo! Si Alex. Pero alam mo, ano naman yan, natuwa naman ako dyan kasi nag-adjust si Alex. Ewan ko, parang nung naging close na kami sa San Miguel, giding na, pare, hindi na yung... Karatista na, pare. Karatista na. Oo, ganun na, pare. Mapagbigay na, nag-share na hindi pa mukha nung dati, kahit anong parinig mo dyan. Ay, sana. One ear out the other. Oo. Na-realize ko din. Siyempre naman na-realize ko yun as being in the na-realize ko na may mga giving, I realized that the more you give, the more you get. Yes, yun. The more you give, the more you get. Maganda. Galing nun. So pagka iniisip ko, dati, I think the last 4 championships or 3 championships natin, yung mga palaro natin kay Edwin sa kay Gani, Oo, di ba? parang doon umaabot mga 6,000, bumagano kasi kami kasi we just knew that yung blessings namin, bibigay namin din sa mga blessings sa kanila. So hopefully, bumalik din sa universe namin ulit. Yun. Pare, Win, may tanong ako dito kay paring Alex, Iwanan mo natin yung basketball. Yes. Ang tanong ko, pare, gaano kahirap sa yung nag-adjust from the States, tapos you live on your own here in the Philippines, yung cultural differences, mahirap ba? For me, it wasn't too hard. Yung nahirapan lang ako na malayo yung family ko.
Pero totoo. yung mga little bagay na ganyan, madalingan. Sobrang actually na-enjoy ko dito yung hindi ako nagtrabaho sa States ever. Hindi ako nagtrabaho. So first trabaho ko talaga 9 to 5, yung talagang trabaho to make money. Kasi sa college naman sa States, hindi naman kami binibigyan ng pera. Diba? Wala naman. So this is the first time na talagang binigyan akong pera. So talagang parang sobrang, di ba pag binigyan kang pera, pag first time mo, hindi ko alam kung nangyari to sa inyo. First kita ko, parang gusto ko lang tingnan yung pera. Parang, oh wow, Parang gusto nang gastusin. ito ba talaga to? Parang binigyan ba akong ganito? I think my contract then was rookie contract, 150,000. Pero parang akala ko sa 150,000, parang 15 million pesos na. Parang iniisip ko, parang grabe, ang dami na ito. Pwede ko na pumunta sa Data Blitz. I could go to Green Hills na, buy all kinds of games. Talagang iniisip ko, parang they're actually paying me to play basketball. Parang kalokohan to Parang, diba? So wala Nalula talaga ka agad, nalula. Nalula ako. Sabi ko, 150,000. Parang hindi nga ako yata nagbabank nun eh. Nilalagay ko lang sa, sa parang envelope na pocket bag. Kasi yung binibigay. Tapos binibilang ko parati. Parang, pang binibilang ko, parang akala mo naman, 15 million pesos, 150,000 pesos. Parang akala mo. Pero parang na-appreciate ko talaga. Sobrang na-appreciate ko na hindi ko inisip na, siyempre may lungkot, yung mga Christmases, wala sila doon. Pero pagka na-realize mo na, hindi, ginagawa talaga naman to. Okay lang yun. Sige, basta meron income, okay na yun. Happy lahat kung meron income, diba? Happy lahat. Pero nakakatuwa, no? Kasi ngayon ko lang narinig kay Alex na, kasi ang alam ng mga karamihan, ng mga hindi nakakaalam na galing States, mayaman na yan. Di ba? Parang ganun sila ganun ng mayaman na yan Tapos ngayon, naririnig nila na si Alex na-amaze na 150,000 kasi hindi alam ng iba na kaala nila maraming pera si Alex, pinanganak na mayaman o dugong bughaw yan. Di ba? Hindi nila alam, dugong bugaw lang. Di ba? Yung sinasabi ko, kaya ngayon nalalaman nila na hindi lahat ng PhilAm na masagana at maganda ang buhay sa Amerika. Oh no. Mga 60-70% of mga PhilAms talagang in the working class talaga. Mahirap. Imagine 150,000 pesos, mga close to $3,000 na yun. Which is sa States, yung trabaho mo to get $3,000, baka you're breaking your back na for $3,000. Mahirap kumuha no. Kasi talagang kayod marino ka na nun, no? Oo, kahit talagang 8-hour shifts, talagang 1 day a week off. Pagod na pagod talaga. Gagawin mo yung sa day off mo lang, maglalaba ka lang, mag-ano ka lang. Talagang totoo yun, maglalaba ka lang. Wala kang hawak na oras na time na dito. Siya naman. 100, kahit na hindi ko naman dinadown yung mga tao na 150,000. Malaking pera na yun, 150,000. Kung may 150,000 pesos ka, tapos you're living talagang okay life, may condo ka, may bahay ka na townhouse ka, you could still, pwede ka pumunta sa LU, mag-drive ka lang doon. Meron kang hawak ng oras mo. Pero dun sa States po, hirap ka doon. Hirap talaga. Hirap talaga doon. Per hour ang trabaho per hour. Oo, mahirap doon. Oo. Ito pare, segue tayo. Isa pang question sa'yo. Pare, sa dami ng achievements natin, di ba, natanong na rin sa akin to, pero siyempre, gusto rin marinig yung side mo. Ano ba yung sa 9 times championship na nakuha natin, na na-achieve natin? Ano yung pinakamatamis, kumbaga nakaka-diabetic? Yung pinakamasarap. Pinaka-nakaka-diabetic na championship para sa'yo. Ano yun? No doubt to in my mind, Miracle. 03 Miracle. Ayun ang gusto ko. Talagang wala akong masasabi na talaga. I think we always talk about this na yung kahit na kila Jumar Marcio nakikita. Yung Miracle talaga parang akala mo talo na tayo eh. Hindi ko lang talaga alam paano nanalo. Kahit na panood tayo, kahit nalagay ko sa YouTube. Mahirap kahit nalagay ko sa YouTube. Yung Game 4, nasa Ultra tayo. Nag-double overtime pa tayo. Correct. Na-make pa ni Cybags yung 3-pointer.
yung pang-fake na 3-pointer, sabi ko, I remember that. Yeah. naman to. Kahit napanoodin mo right now, sasabihin mo, paano kayo nanalo ng game na to? Actually, I just live in Ortigas. Yeah. Dito lang ako nakatira. Naglakad lang ako doon. Naglakad lang ako. After the game, naglakad lang ako pauwi kasi malapit lang yung condo ko sa Old Town. Yeah. Naglakad lang ako. Hindi ko magets. Paano kaya nanalo doon? And lahat ng mga fans, ng mga San Miguel fans, parang nakatunga nga din. Parang, paano sila nanalo doon? Naglalakad ako kasabay nila. At that time, our mood, iba na nun parang accept na natin na matalo na tayo ng Alaska at that time. Diba? Yes, exactly. Kasi wala kayong Gusto Junmar lang natin diba? nun, makaisa lang Huwag lang tayo masiro. Walang Junmar, di ba? Yung game 1 and 2 and 3, kasi yung meron siya na knee hyperextension yata kay Junmar. Si Junmar sa Rain or Shine series. So parang talagang parang wala, hindi namin na-gets paano kami kahit na isang game lang, gusto nga lang namin manalong isang game. Na 3 games, na 4 games. Sabi ko pala, alam ko na alam mo, nothing against Alaska franchise or the people there kasi I'm working for the people still there from Converging Alaska combined yun. Diba sila bumili. Nothing against them, pero alam ko na talaga na panalo na tayo when nag-timeout sila mga 4 or 5 times before the game. Diba, Game 7, nag-timeout sila. Game 7. Nagsistretching sila. Inubos sila yung timeout nila. Inubos sila. Tapos, ako maglalabas, nag-timeout ulit sila. Pero, yung momentum natin, parang meron tayong sinabi na si Axel yata yun. Alam mo naman si Axel. Sa atin na to. Sabi niya, parang wala silang magagawa kahit mag-timeout silang 20 times. Wala na silang magagawa sa atin na to. Sabi ko, alam mo naman si Axel. Si Axel, parang demonyo bumulong Demonyo bumulong. Pare, sa atin na to, tingnan mo. Natataranta na sila, pare. Inubusulatan tayo to. Sabi ko, gano? Tapos parang tumitingin-tingin kami, parang sige. Parang so excited na kami na it's not gonna happen. Tapos, lo and behold, yung Game 7 na game na yun, parang I watched it like 1 or 2 times. Kasi alam ko naman nanalo tayo. The game I watch all the time is Game 4 sa Ultra. Hindi ko yun talaga, pinaka-buras ng karayom yun, kumbaga. Hindi ko mag-gets paano tayo nanalo doon. Sabi ko, hala naman to, kalokohan naman to. Ang hirap ipaliwanag. Kahit ako talagang, ang hirap ipaliwanag noon Kasi kumbaga, kami ni Alex, marami kaming achievements pare. Doon sa San Miguel na yan. Yung 3 feet, 4 feet, 5 feet na yan. Yan yung all Filipino. Nasunod maliban doon sa Miracle at saka yung back to back. Ano ba yun? Di ba? May mga ganun Pero tayo, kung papipiliin tayo nang hindi lang natin nakuha talaga, yung Grand Slam. Yeah, tama. Pero mas mahirap yung 5 feet pare kaysa sa Grand Slam. Kasi ang 5 feet kailangan gumawa Ang Grand Slam madami na. Yeah, that's true. Pero kami, ito si Alex, talungin natin. Kung mapipili ka pare, 5 feet, o kaya sabihin na natin 6 feet, kunwari, 6 feet. Grand Slam, Miracle, anong pipiliin mo sa tatlo? Siyempre, pipiliin ko yung 6 feet kasi madaming bonus din. Kasi yung Miracle isang bonus. It's all about money. Talaga pipiliin mo 6 feet, maraming pera 6 feet talaga, malaking pera yun. Kasi 6 times naging pero champion. history talaga. Pag history talaga, Miracle talaga. Pag isang champion lang na mapipili ko, Miracle talaga. Kasi hanggang ngayon, wala pang nakakagawa nun in any basketball sport. Not only Philippines, Worldwide, buong mundo. Zero feet from the finals, kayo lang. Buong mundo yun. Yeah. Napakahirap nun. Parang napag-usapan nga din nila din sa finals, LeBron James versus Cleveland versus Golden State. Minention tayo. May special mention tayo na only one team in the Philippines. Puntik na. Sabi ko, na-mention tayo na special mentions. Matik yun pare sa history ng basketball. Pag kami darating na situation ng mga finals na ganyan, wala silang iahalimbawa o ibibigay na example, kundi ang San Miguel lang. Wala. Tama. Kalokohan. Ganun lang yun. May tanong ka pa pare? Pare, sa basketball, iwanan muna natin. Pumunta naman tayo sa personal life ni Crowley. Yan ang maganda. Yan ang maganda. Yan ang mga personal. Kung marami yan nagpapakulot ka ba, nagsasabi. bago magpalat, Alex, bago maglaro. Hanggang ngayon, bachelor ka pa rin daw. Ano masasabi mo rito?
Wala, meron akong partner na yun. Meron akong partner na nag-aalaga kami ng baby. Siyempre naman, the baby is only 2 years old. So, ayun ang inspiration ko na yun. Wow, tatay na. Ang Alex ang Tajman nyo. Oo, Actually, you know what, pre, now I'm my father. Now I'm my father. Parang, iniisip ko, kasi before, di ba, sila Audrey, sila Johan, sila maliliit pa lang sila. Iniisip ko, grabe. Sila Marcio, ikaw. Kasi kami dalawa ni Chris Ross, nahin lang kami. Oo, ngayon lang. Sabi ko, paano nila nababalance to? At those crucial times talaga na best of 7 na gano'n. Na-feel ko lang yun sa playoffs sa quarterfinals. Pero imagine you had, di ba, your kids and you're balancing it when we were winning championships. Sabi ko, parang nasistress yata sila or win sa kasi. See you? I mean, kasi for me, iniisip ko lang, my main priority now is my kid, right? So, parang iniisip ko, siyempre main priority nila din yung anak nila. How did they do it when it's such, talagang sobrang pressure cooker na, kasi alam mo naman, best of 7, 2 weeks yun, di ba? 2 weeks best of 7. Yeah. So imagine in those 2 weeks, hindi mo lang focus yung basketball. Focus mo pa, you have to go to St. Paul, di ba? Alam ko, nagsa St. Paul sila. Sabi ko, dahil ako na-believe sa kanila, sa mga fathers na talaga na pressure cooker yung gawa. Sabi ko, galing. Kaya kung gusto mo lang magkanap ng maaga naturuan sana namin ikaw ng style. Kasi hindi naman nakakapagod mag-alaga ng bata kasi lalo na kung may financially, ka naman, maganda naman ang sweldo mo. Kasi ako, ang sikreto ko, may mga yaya lahat ng mga anak ko. Okay. Kasi para hindi mapagod, siyempre, para hindi mapagod yung asawa mo, hindi ka mapagod din kasi athlete ka. Kailangan nakakapagpahinga ka ng maayos. Kaya yung mga yan, pagka uwi ako, sisilip lang ako dyan, kikis lang, mag-good night, pagka may time, makipaglaro. Pero pagka laro tayo, laban, hindi ako naiistorbo ng mga anak ko sa kayaya ko. Ayun ang iniisip ko, sabi ko. Pero ngayon, tatay ka na, masaya ako para sa'yo pare, meron ka ng dahilan para mas lalong magpursige o mag-focus kasi may uuwihan ka na, hindi lang puro aso. Di ba? May anak ka na babantayan at mamahalin. Tama. Actually, on the personal note, yung labas ko sa mga obviously sa mga farm or like that. Saglit lang. Balik agad ako sa bahay ko. I mean, parang iniisip ko na yung oras ko for myself was when we were winning championships and we were doing things. Hindi na sa akin talaga, sa kanya na talaga. Sabi ko, saktong alis lang, tapos balik agad. Parang siya na yung may tali sa akin. Sabi ko, sa kanya. Totoo yan. Siya na yung may tali sa akin. Hindi nila sinasabi ko sa partner natin kay Noel. Kasi siya, manganganak din yung asawa. Late din yan. Late din manganak. Ngayon lang din mag-aanak to. Kailan nanganak? December, di ba pare? December ba? December ba yun? November. November pala. Sa November. Late na rin. 40. Ilang pare? 40. Yun. Ayan, dati. Nagbibisyo pa yan. Ngayon, hindi na pare. Naalagaan niya na yung sarili niya. Alam, ganun din ang gawin mo. Nakita ko naman. Kaya ito naman si Alex maalaga sa katawan. Kaya nakita mo, fit na fit. Pareho kayo pare. May abs kayo pareho. Bakit mo yung abs mo? Hindi, ito. Isa pang tanong, pare. Isa pang tanong. Dahil napunta na tayo sa love life. Itanong natin kay pareng Alex kung ano yung mga natin, yung ini-score natin dito. Umpisahan mo. Yung mamaya. Pero may isa parang tanong kasi kay Alex. Di ba pare, mula nung naglaro ka sa PBA, kung papipiliin ka na isang coach, sino yon? Na from the start hanggang matapos ka, okay lang siya na siya ang coach mo. Well, I'm biased, pre. Bias ako kay Coach Leo. Pre. Bias na bias ako kay Coach Leo kasi Bakit si Coach Leo? Kahit pa paano, actually it's a tie. It's almost a tie pero mas malawak yung natin kay Coach Leo, experience natin kasi nag-champion tayo doon. Si Coach Agustin. Agustin. Kasi yung pinipili ko silang ganito kasi sila talaga nagbigay ng opportunity sa akin. Kahit na alam mo naman tayo,
matigas ulo natin minsan. Tama. Especially, siya yung, siya yung, even though matigas yung ulo natin, parang binlend niya tayo, tapos parang nakita natin sa kanya na may pakisama siya, tapos like we bow down to We him. adjust to our level. We adjust to us, tapos nakumbaba tayo sa kanya. And talagang binigyan tayong for me, binigyan niya akong opportunity talaga para, to do my thing. And so did Coach Ato Agustin. Silang dalawa talaga. Pero if I had to pick one coach, si Coach Ato talaga ako. I mean, Coach Leo, sorry. Kasi madaming championships tayo sa kanya. Ako rin siguro si Coach Leo din ang pipiliin ko eh. Kasi mabait. Kahit medyo corny ang mga jokes. Mabait, hindi marunong magalit. Hindi Diba? marunong. Hindi marunong magalit. Alex. Napakabait talaga. Nakatrabaho, Maliban napakasipag. kay Arwin Santos. Ha? Alex, favorite teammates mo, maliban kay Arwin, sino? Usually, Chris Ross. Marami kami kasama. Single kami kasi nun eh. Si Chris Ross. Nagkakaintindihan yung lalo yung pero yung film din niya at the same time. At the same time, pareho kaming single. At the same time, nasa backcourt kami. I mean, one of my other than Chris Ross, kasi yung talagang halubilo ko talaga. Talagang parating ko alam niyo Arwin to, si Axel Duruelo. Pero umalis siya 2018 yata siya, 2018. Siya talaga yung pagka meron kaming guesting, kami dalawa we'll ride together, kung meron kaming talaga siya yung kapartner ko. Si Alex din naman, si Axel, sa pare, siya, may lahi din ang father side nung tatay niya, taga US din. Tapos Kapampangan yung nanay niya, taga Pampanga. Tapos sa lolo niya, taga Benguet. Kaya tingnan mo, Kapampangit siya. Sorry Axel, Kapampangit. Okay. Nadali. Hindi, ito pare, sa love life mo, kasi siyempre, maraming nagtatanong. Guwapo naman ang Alex, check. Macho, check. Magaling, check. Kuripot, check. Financial stable, check. Magaling naman makisama. Ang tanong pare, ano ba yung napupusuan? May balak ka pa bang maikasal o maghanap ng babae? Ano ba ang katangian ng babae ang hinahanap mo? Yan ang magandang tanong. Mayroon bang physical din ba? Mayroon bang katangian pare? Na gusto mo, may balak ka pa bang magpakasal? Oh, of course. Me being me being a Catholic, ayun yung last na things na kailangan ko talaga gawin to magpakasal talaga. And I'm looking forward to it. Dito lang ako. Actually, hindi ko na nahahanap na yun as much as I could before. Kasi, alam mo, may inaalagaan na akong bata. Hindi na basta-basta nasa labas na lang ako. Or hindi na, yung mga sessions namin ni Axel, wala na si Axel. Yung mga counterparts ko, hindi na lumalabas na din. So, yes, gusto ko din magpakasal. Open na open ako dyan. Who comes into my life? Sana meron pumasok in my life. Siyempre naman. Pero ano ba yung mga katangian? Kasi baka maraming mag-apply dyan. Diba? Mga katangian. Gusto mo ba? Mabait, Catholic. Mabait, malaki. Gusto mo ba? Malaki ang mata. Malaki ang mabait. Para maano natin. Para maano natin. Masala natin kumbaga yan. Para masala. Yung mga katangian muna. Matangkad. Yan, matangkad. Matangkad. Slim. Ganon. Mga ganon lang. Mabait. Marunong makisama. Kung alam mo naman, pre, I know this is gonna sound magaling mag-jackstone. Magaling mag-jackstone. And willing to baka kasi if anything, yung willing to be a housewife. Kasi alam mo naman, nakita ko yun sa mga teammates ko. Kayo, magaling mag-alaga. You have a housewife. Marcio's si Geraldine is a housewife. Totoo yun, pre, tama yun. Kailangan magaling magluto. Housewife talaga. Housewife talaga yung hanap ko, na magaling magluto, magaling mag-nurture lang around the house. And
Kasi alam niyo naman, sinabi niyo naman that Magaling she's sumayaw, pare. Baka gusto magaling sumayaw. Zumba! Magaling magsumba. Sumbagel eh, no? Sumbagel. Zumba! May kasumbagel ka, di ba? At least may kasumbagel ka. yun lang. Ano lang yun. Pero I don't know if that's gonna come, pero hopefully dumating. Oo, sana. Ako gusto ko merong mag-alaga sa'yo, pare. Invited kayo sa wedding for sure. Yung may magpapadede sa bata at saka sa ama. Bogop! Partner, di ka na nagsasalita dyan. May tanong ka pa ba? Pare, may tanong ako eh. Oo. Ano natin dito? Ano ba yung personal lagi nating call natin dito sa Trust Talk TV, pare. Alex, ano yung pinaka ayaw mo? Oo. Yan, lagi Sa namin isang tinatanong tao. yan, pare. Lagi namin tinatanong yan. Ayaw sa... Bandang uli, may mga words Ugali. dyan na... Ugali. Yan. Pinakaayaw ko is parang selfish. Mga selfish. Selfish, pinakaayaw ko. Hindi marunong makisama. Ewan ko ano yun sa Tagalog, pero hindi marunong makisama. Yun yung mga ko. Kasi alam mo naman sa situation natin, pre, we meet a lot of people talaga eh. No. We meet a lot of people and hindi natin nilulugar natin yung sarili natin sa environment ng room. Diba? Hindi naman Kung yan ang top 1 mo, selfish, magbigay ka ng 3. Kasi ako 3 binigay ko noon eh. Oo, Selfish. Dalawa pa. Selfish, I wanna say inconsiderate. Inconsiderate. Oo. Ano ba yun, pare? Paki-explain mo. Inconsiderate parang hindi nakaka-like ko sa hindi alam. Parang walang makisama. Parang Hindi ganun, marunong diba? makisama. Inconsiderate. Okay. Tapos parang yung last ko parang selfish, inconsiderate, and yun lang ko eh. Parang ko right now, selfish, inconsiderate, Marami kasing pangit na ugali, pare. judgmental. Sobrang dami. Mga judgmental. Sobrang dami. Judgmental. Judgmental. Oo. Yun. Parang Itbulaga pala to, bawal judgmental, oh. Bawal judgmental. Judgmental. Nasagot ni paring Alex yung pinakaayaw niya. Ngayon naman, Yeah. balik na rin natin. Yan, Ano opposite. naman ang Yan tayo. pinaka-gusto mo sa isang tao? 3 din. Yeah. Pinaka gusto ko, considerate, thankful, and grateful. Ay yun mga gusto ko. Considerate, thankful, and faithful. Faithful yung last. Yan, tama. Wow. Faithfully, oh. Faithfully. Kaya Okay. Ay, may oras pa tayo. Wait. May tatlo. May tanong ako kay Alex. Oh. Pare, kung babalik ka sa time, may time machine dito, pare. Okay. May time Ah. machine. Gamitin ko uli yung time machine. Kung Yeah, babalik ka maganda ba yan, oh. sa 20 years from now, maglalaro ka ba sa UAAP or NCAA dito sa Pinas? If I go back 20 years from now, no. Hindi ako Why? maglalaro. Hindi pa ako ready. Magagaling yung competition dito. Magagaling yung competition talaga. Hindi pa ako hinog. Alam ni Arwen to kasi alam mo naman si parang Ronald natin, sinasabi parati. Pag nag-UAAP ka dati, magiging basurero ka lang sa States na yun. Alam mo, sinasabi yun. Alam mo naman si Roland Tobid eh. Oo, ayun ang lambing niya. Pero, in a way, the UAAP, malakas yung UAAP nung time ko, papasok. Sobra. Tama. Malakas. Hindi lang basta-basta pwede ka pumasok. I guess, hindi ako pupunta kasi hindi pa ako ready. Hindi pa yung katawan ko, hindi pa yung malawak na isip, hindi pa ready to be in that position na high level. High level na yung UAAP eh. High level na back then. Hindi lang na-advertise kasi walang social media. Pero pag may social media kayo dati, ay nako, kalokohan yun. Sobra yun. Tama. So, Dati yung batch sila Arwin, malalakas. Malalakas sila. Malalakas yung mga guards. Din. Malalakas yung mga guards. Hindi lang basta-basta yung mga guards. Maraming mga gagaling na Larry guys nun. Fonasher. Limited pa eh. Deno. Oo.
yung mga, di ba, malakas talaga yung mga guards. Ang dami nilang mga guards na magagaling na hindi basta-basta ganun lang. Siyempre, pagdating nila sa PBA, alam mo naman sa PBA, bibigyan ka chance or hindi. The people that gets the opportunity is the ones that given a chance. Pero lahat sila magaling. Everybody's good. Tama. Everybody's good. It's just who is given the opportunity lang talaga. So, hindi ako pupunta. Okay. Okay, last question natin, pare. After ng lahat ng achievements, again, MVP Finals ka rin, di ba? Marami ka rin mythical na-achieve, maliban sa 9-time championship natin. And then, ito na nga, pareho tayo na trade. Di ba? Ano yung ano mo doon? Masasabi mo doon? Alam ko, pre, matitrade na ako yung na-trade ko. Oh? Oo, na-feel ko na. Nag-workout nga ako noon. Nag-workout ako noon. 'Di ba sa umaga? Tapos, dinala mo lang yung bag mo. Umalis ka na lang bigla. Wala ka ng sakit, wala kang ano. Sabi ko, Saan pupunta to? And then, nakita ko yung mga mukha ng mga tao, parang, ito na. Naisip, parang meron ako sa likod ng, parang, pucha, ako na next dito. Kasi tayo na yung pinakamahabang tenure dun eh. Tayo yung pinakamahabang tenure dun eh. Ikaw, one conference ahead ka lang sa akin eh. Yes, diba? tama. One conference ahead ka lang sa akin sa San Miguel. So parang, yung umalis ka na, nag-sink in na sa... Ako, it took me a while to sink in that you got traded. Imagine for you. Diba? Imagine Tama. for you. Diba? For me, it took me a while. Parang wala na si Arwin dito. Sorry for cursing. Parang wala na si Arwin dito. Sabi ko, hala, bago na to talaga. Kasi, I know Junmar is the cornerstone of our team. Untouchable. No, and that's he's a cornerstone. Pero yung face ng team, it was still you. Diba? It was still you. You were still the alpha, the leader of the team talaga. And, so when you were gone, I was like, oh, shucks. Ito na to. Parang na-feel ko. Wala pang 14 days ako na-trade. Wala pang 13 days ako na-trade after Arwin. Ganon ka-sharp yung intuition ko. Boom! Si Arwin. I think that happened on a Wednesday or something. I think 6-7 days later, on the next week, ako na. Kasi, na-feel ko doon parang, I don't know, hindi ko alam yung na-feel ko. Parang na-feel ko na, ito na. Ano gagawin ko ulit? Ano yung ko? Tapos kinukulit ako ni Ronald. Sinasabi ko, pumunta ka na sa practice. Sabi ko, hindi muna ako magpa-practice, pre. Mga muna ako, mga give me 5-6 days muna. Let me just in my mind na Kailangan na mag-sink in. Kailangan mag-sink in, di ba? Siyempre, alam naman natin, pre, yung na-trade tayo, alam natin na kaya pa natin magbigay sa team. So, whatever happened, God's the only one that knows what happened talaga. Pero, yung feeling ko doon, I'll bring this up, sorry, before we get cut off. Sabi ko, alam mo naman, ano yung pinaka, doon? Kung ano yung last word mo, kumbaga. Eto na, last word ko. Sabi ko, di ba, nasa table tayo sa baba. Ang dami nilang coaches. Sabi nila, hey, we're gonna, nothing personal. This is just about business. Alam ko na, sabi ko, hala, ano to? Ba't ganito? Sabi ko, inisip ko, hala. Pero hindi ko pinakita sa kanila. Sabi ko, okay, thank you. Sige, no, we're gonna get this guy for you. The guy. And sabi ko, it's okay. Binigyan ko na silang segue para sabihin nila, tama yun. Para na-trade yun na ako. Siyempre, bigyan nyo na naman ako segue. Pero kung gusto pa nila diinin na, kinuha namin tong player na to. Kasi sabi ko, it's okay. It's okay, coach. It's okay, boss. Alam ko na may edad na ako and you guys wanna get younger. And it's okay. Gumano na ako. Ayun ang sinabi ko. Tapos sinabi nila, hindi kasi mas fit siya. Parang feel namin na mas magaling siya. And sabi ko, wow, kailangan ko magsabihin yun. Sabi ko naman sa kanya, ayun lang doon ako na sabi ko, binigyan ko na ng segue itong mga to eh. Gusto pa
binigyan ko na nga silang segue, nagpakumbaba na nga ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, hindi to, nothing against them, nothing against them. Kasi alam mo naman, emotions are high. And you're trying to, sinabi ko na, okay lang, boss, okay lang, coach. Alam ko naman na tumatanda na ako and you guys are doing the best for the organization. Okay lang. Tinanggap mo na nga eh. Hindi na nga madali yun eh. Tapos sabi nila, hindi kasi ito yung kinukuha namin, parang mas fit siya. Sabi ko, iniisip, tangina mas fit. Paano mo naman masasabi mas fit yan? Sige, mag 9 championships kayo yan. Tingnan ko kung mas fit yan. Pero hindi ko naman iniisip ko lang yun. Sabi ko, pero yung iniisip ko, sabi ko, doon ako nahinayan. Sabi ko, binigyan ko na nga ang segue kayo. Tapos, iba pa yung papalabasin nyo na nagpakumbaba na nga ako sa inyo na sinabi ko, matanda na ako. 38 lang ako noon. 30, ako noon. Sabi ko, binigyan ko na ng segue na matanda na ako. Mas maganda to para sa franchise. Even though team player pa rin ako, San Miguel pa rin ako, team player pa rin ako, give the younger guys a chance. Sinabi pa nila, hindi, kasi mas magaling. Parang sinabi, mas magaling sa akin. Sabi ko, ay, nako. Ay, ganun talaga ang buhay, ano? At ganun talaga ang buhay. Yan nga sabi ni Kuya Kim, pare. Ang buhay ay weather lang. Tama, weather sabi lang. ko, ala naman. Hindi ko pa nakukwento. Actually, I've never said, lalabas, you know what, I would never make this kwento. Pero si Arwin nagkukwento, yung kausap ko talaga, tapos si Kuya. Pero, alam mo naman, hindi naman ako super plastic na gano'n. Tama. Alam naman natin yan. Sabi ko, ala naman. So, parang doon ako nahinayan, parang, ito naman, sinabi pong mas magaling sa akin. Yeah. Pero siyempre pare, all in all, nagpapasalamat pa rin tayo sa San Miguel, lalo na kay Boss Aris. Of course. Alam mo naman, nagpapasalamat ako sa mga coaching staff ko. Lahat. Boss Aris, kay Boss Al. Boss RSA, Boss Al, Coach Leo, Boss Rob. Leo. Yan yun. all the coaching staff. Tama, pasalamat palagi. Oo, wala naman sa akin nun. Emotions were just high at that moment. Pero pagkatapos nun, siyempre naman, I could go to the dugout of San Miguel anytime. Kasi there's no bridge that was broken naman. Wala naman. Ikaw nga, binigyan kong jersey ceremony. So, talagang malaking bagay sa mga ganun sa mga, especially having a jersey You ceremony. deserve that too, pare. Hopefully, Hindi natin kontrolado. Respetuhin na lang natin. Yung ano ko lang doon, na hindi tayo nag-burn ng bridge sa kanila. They still welcome us with open arms kasi I know you went to their dugout, di ba? Pagka sa pwede ka magpakita, welcome din ako always. Wala naman sa atin yun. For me, binigyan ako ng San Miguel ng generational wealth and that's the best thing. Okay. Ang bilis talaga ng oras. Napakasaya ng ating kwentuhan. Of course, kasama natin si The Crunchman, Alex Gabagnot. Pare, maraming salamat sa iyong oras, ha? Thank you, Any po. parting Thank you. words? More blessings to your podcast, more blessings to your show, and I'm gonna be a subscriber and sana mag-grow natin tong platform natin. Ayan, The Crunchman, pare. You're the best. Gusto ko lang sabihin na ang Death 5 isang magandang memory sa buhay ko na hindi ko makakalimutan hanggang sa buhay ko. Okay. Maraming Death 5 is the salamat. best. Huwag niyong kakalimutan i-follow, i-like, at mag-subscribe. Trust Talk TV. Bye. God bless. Thank you. Alex. Thank you, pare. Thank you. Good night.